Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Pag-ibig ng Ama ay di napaparang tuwina. Wagas na dulot niya sa bawat anak niya. Paglingap niya ay tapat, kanyang sinasadsyad. Mga anak niyang sa kanya'y matwid na tumatanggap. Halina kayo, mga minamahal ko. Pagnilayan niyong lubos, mga aral niyang matwid, at inyong bulayin sa isip at diwa nang ito'y manahan. Sa gayon, ang bawat araw niyo'y di kagulumihanan, ang sa inyo'y daratal kundi kapayapaan. Sa puso niyo na may pag-ibig ang nariyan, sisibol ang galak inyong mararamdaman. Kaya't kung tuwirang siya'y hahanapin lamang, masusumpungan niyo at mararamdaman, matwid siyang mangusap, tapat siyang magbigkas, di nagkakabula, salita niyang banayad. Na sa puso ng tao ipapasok nunukal kapag naramdaman wagas niyang pagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Halik kayo mga anak niyang nabubuhay sa lupa, na pangsamantalang nakikipanahan lamang. Inyong namnamin, damdamin mainam, upang sa puso niyo'y maghari pagmamahal. Sa gayon kung matwid niyong siyang mararamdaman, anuman ang sa inyong mga pinagdaraanan, parang hangin lamang na lumilipas yan, di nananahan, hindi nagdudulot ng sakit at pait. Sapagkat kung pinalagok man kayo ng mapait at ito'y inyong nalasap, manalig kayo't umasang may tamis din ibibigay. Kung kayo'y nahirapan sa inyong mga pinaghahanap-hanap, makikita niyong tunay niyong liwanag. Sapagkat kung hindi mo ito gagawing marapat, hindi mo siya masusumpungang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Genesis, nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron. Sa lupain ng Kanaan, ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, ako'y nakikipamayan lamang sa inyo kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa. Sumagot ang mga Heteo, ikaw na ang dakilang prinsipe at kinikilala naming pinuno. Pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa. Tumindig si Abraham at yumukod sa harapan ng mga tao. Sinabi niya, kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo akong makiusap kay Efron
na anak ni Sohar. Nais kong bilhin na sa inyong harapan ang yungib sa tabi ng kanyang lupain sa Maipela. Haking Ama, sadyang kahirap ngang basahin ang binabaybay ng tao, kung di ganang pagkatao mo ngang mag-uulat nito, sapagkat kay hirap ngang liwanagan ng dilim na naghahari sa isip at damdamin. Subalit nang dahil ikaw nga'y matwid na tinatanggap, nang sa'yo'y tuwirang mga anak na minamahal, ang bawat araw nilang ikaw ang pinanguna, matwid nilang makikilala, aral at salita mong kay tunay at tapat. O aking Ama na liwanag, naririto silang lahat, mga ilang bahagi lamang sa laksang bilang ng taong binuhay mo sa lupa. Kung matwid nilang tatanggapin, matwid nilang kakamtin, yaong sa'yo'y paghaharit, yaong sa'yo'y aral, matwid nilang makikilala at matutupad nilang ganap, ang sa'yo'y mga salitang marapat na pagnilayan. Sa gayon ang bawat araw nila'y magiging kagalakan, sa kabila man ang sa kanila'y mga tinatawid sa buhay. Yaw na nga ang pangako mo at tuwirang sinambit mo, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu'y di napaparam ito, upang patuloy na yulat ilahad mo sa lahat, bilang tanda't palatandaan, di ka nawawaglit sa lupa. Alalaumbaga, wika mo ngang maliwanag, hindi ka makita at di makikita ni numan, subalit espiritu mo'y tanyag at hayagan, kaya nga't kung tuwirang sila'y kikilala, matwid nilang makikilala, aral at salita mo na dapat tanggapin, makilalang lubos ng mga tao. Sa gayon, matwid din silang tatalim at susunod, sapagkat yaon ang nais at layon mo, ang makatalima sa kalooban mo, ang makasunod sa kagustuhan mo, at magbago diwa nila, mabuksan ng pangunawa, makapanahan sa iyo, at maghari espiritu mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Di nga ganang mawawaan ng lahat ng nilalang. Yaong matwid kong binibigay, binibigkas na mainam. Yamang tao lamang tulad nilang minamasdan, at sa bibig niya'y ito'y dinaratal ninunukal. Kaya nga halina sa pamamagitan ng iyong espiritu ay sila'y buksan, upang ang unawa sa kanila'y kamtin at maulinigan tinig mong mainam. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig sa kanila'y nakarinig, upang matwid nilang maapuhap sa dibdib. Kung anong marapat na sa'yo'y bubuhayin, pandamang mainam, wagas na pag-ibig. O kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa bawat dagok ng buhay ng mga anak niya, pagkatapos nilang pakibakahat tahakin, siya man din nang nagbibigay alay lugod na mainam, upang kung paano sila'y nakibaka, matwid nilang matupad kung ano nga siya, at pagkatapos ng hirap at dusa, pinadarama naman niya'y ligaya. Naway tamuhin ninyo ito, mga anak na kikilala. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung alam nyo lamang, kayong mga kumikilala sa Panginoon, sa Ama, na kung kayo'y may mga pinagdaanan, pagkatapos ng mga luha ninyo, hirap at sakit na tinawid nyo, ang kapalit naman pala nooy galak at ligaya. Mimithin ninyong patuloy siyang damhin at madama, at huwag nang mawalay pa, sapagkat habang nagluluwat kayong nakikiisa, lalong lumalalim kayo sa paniniwala, pagtitiwala, pananalig, pagtanggap,
at pag-uulat na matwid sa inyong diwa ay inyong nakakamit. Kaya nga, ang mga ginamit niyang matwid mula sa una pa, matwid din nilang tinanggap ang paghahari niyang ganap. Kaya't nagsumigaw sila kahit sa andako, tulad nitong si David, habang sumisigaw ng parangal at papuri, painday-indayog ang katawan, paindak-indak, pakandi-kandirit. Kaya nga, doon nasa sa larawat na papatotohanan, ang galak sa pusong nag-uumapaw na pagkagalaw, pati katawan. Pagharian kayo, mga mahal ko, matigib kayo ng ligaya, huwag matigib ng galit at poot sa tuwina, sapagkat kung mahal nyo ang buhay nyo, wala kayong tatanim sa puso nyo, kundi ang pag-ibig ng Ama. Pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat makamit nyo man baga kung anong ibig ninyo sa lupang ito. Kung andusa sa puso nyo'y damang-daman nyo, at kung di kayo nasisi at natutuwa tuwina, ang ligaya ninyo'y panandalian lang at pagkatapos nitong isip ng nasa inyo, walang sisay, walang saysay, walang silbi ang nakamtan. Subalit, kung hindi pa man ninyo natatamasa ang mga hinihingi nyo at hindi nyo pa nakikita, ngunit ang kaliway na papadama niya, isip nyo na may payapang totoo ito. Nasasaan nga ba ang tunay na galak nyo? Di nga ba't sa damdaming sisibol sa inyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadyang napakabuti ng Ama. At inilibing nga ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Macpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Ang lupa ngang iyon ay ang yungib ay nabili ni Abraham sa mga Heteo at ginawa niyang libingan. Noong paman, kung inyong susuriin, may tinatalaga ng mga libingan. May dako ng libingan ng mga patay. Kaya sa panahon din ngayon, may mga dakong libingan at hindi kung saan-saan na lamang nililibing ang mga patay nila. Ibig sabihin, napaka-organisado ng Ama. Kaya kung siya'y kikilalanin mo, hindi kaya iuugnay niya ang buhay mo sa Kanya at isasaayos niya ang magulong buhay mo? Kaya siya'y kilalanin mo nang ang kalituhan at kaguluhay maging payapat, maging mainam. Sa gayon, ang di mo namamalayang tinutupad niya sa iyo, isang araw na magitlak at magising ka, kay buti palang kumilos ng Ama mo. Kaya't ang tiwala ay gawin, ang paniniwala ay tupdin, sa Kanya mo'y sandi, buhay na pahiram. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Ay, kay hirap maghaka-haka at kay hirap ng mag-aral ng salita. Ngunit di mo na kailangang maghaka-haka ng salita, kundi ikaw ay humiling sa Ama at ikay sumunod sa Kanya at ang aalay niya ay matwid at totoong aral niya. Pagharian kayo, mga mahal ko. Mahal na mahal nga kayo. Kaya tuwir ang damhin ito sa puso nyo upang mapatotohanan pagkahaba-haba man ang nilakbay nyong hirap ang dinaanan. Kapag naisadsyad kayo, ginhawa na pakiramdam. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagkalayo-layo man ang inyong tinahak, kapag nakita nyo na ang inyong kinaroroonan, na doon pala ang inyong tagumpay ay nakamtan, natapos na lahat ang hirap at dusa niyong pinagdaanan, sapagkat napatotohanan ng Ama, kailan may di kayo pababayaan. Hali kayo, mga anak niyang tigib ng pag-ibig, sa Kanya kayo manalig, at inyong makakamit, pangako niyang binitawan, binigkas kay Abraham. Kaya nga't matwid niyong kilalanin, ang di niyo nasisilayan man lang, at matwid niyong matatanggap, pangako niyang mainam. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Huwag niyong pag-alinlanganin
ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan at kanyang kahiwagaan upang ito'y tamasahin at ito'y inyong kamtin sa inyong buhay na walang alam kung ano sasapitin. Siyang nakababatid niyan, itatalaga niya at ibibigay mainam na kaparaanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya mula kay Mateo, umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay na ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, itinanong nila ang kanyang mga alagad. Tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Kaya nga't huwag kang mga tuwiran na ako ay walang kasalanan, na ako'y di nagkakamali, sapagkat walang matwid, walang banal. At mapalad pa ang isang taong ang tingin niya sa sarili niya ay siya'y makasalanan, kaya kailangan siya magsisit magbagong buhay. At siya nang nayon at nasa ng Ama. Kaya't mapapalad ang mga nagkasala na tuwirang tinanggap ay Ama at nagsikap magbago sila sapagkat alam niyang walang malilihim sa Kanya. Kaya't matwid ba ang ginawa mo? Wala ka bang pinahirapang kapwa mo? Wala ka bang pinaluha na pananaw mo'y tama't tumpak ang gawa mo? Kung magkagayon, hintayin mo na lamang kung anong kahatulan sapagkat walang nakababatid ng anumang kaganapan, maliban ang hahatol kaninuman. Kaya't magalak kayo, mga nagsisikap sa katotohanan, at pinatototohanan niyo ang pagsikap ninyo'y matwid niyong tinatanggap ang amang sa inyo'y nagaharing ganap. Sapagkat walang hindi tatawagin, lahat ay tatawagan. Mahal ng amang lahat niyang anak, kaya lahat ng makasalanan kanyang hinahanap. Kaya't matwid niyo siyang tanggapin at sa kanya'y maglagak. Ang lahat ng mabuti, matatanggap niyong lahat. Ang gawain ay hindi matwid, magiging matwid kapag siya ang tinanggap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Anong wika ng mga publikano? Bakit nakikisama sa mga makasalanan ng inyong guro? Sadyang ganyan ang mga tao. Mayroong mapanghusga, may mga mapanghatol, na ang palagay nila sa sarili, silang dedihado, sila ang sinira, sila ang kawawa. Kaya naman, sa kanilang sa palagay sa sarili, kinawawa, dinihado, ang galit naman ng puso nila'y naroon. Ngunit, ang mga alam nilang makasalanan, ang sarili nila'y pilit nilang ginagawa na magsisi, yung mga kumakam, tumatanggap at nakakadama sa Ama. Kaya't ang wika niya, mapapalad ang mga nakababatid sa kanilang mga kasalanan at pinagsisisihan man din niyaan. Ngunit, kahabag-habag ang mga matwidang pananaw sa kanilang sarili at sila'y mga walang sala. Mga minamahal, naparito ang Ama
sa pamamagitan ng anak sa patnubay ng Espiritu Santo, hindi para hanapin lang ang itatangi niya, kundi lahat ng may sala upang magbalik loob sa Kanya. Mga anak ba niya kayong kumikilala sa Kanya? Matwid niyo siyang tanggapin, matwid niyo siyang hanapin, at matwid kayong tatanggap sa Kanyang kaukulan. Kalooban niyo'y Kanyang aaliwin, pagagalakin. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Taas nga ang kamay ng walang kasalanan. Taas nga po ang kamay ng mga walang kasalanan. Taas ang kamay ng mga matwid. Wala. Yung bata. Oo nga naman. Kahit mga lingkod, kahit nasabihin mo pang ako lingkod na, sila lingkod na, mga lingkod nagsisikap din silang totoo. Ngunit araw-araw, maging gabi, nanghihingi rin sila ng tawad na baka sa kanilang mga isip may pumasok na hindi tama dahil hindi sila banal, hindi sila anghel, sila'y tao pa man din. Kaya kahit na araw-araw ang gawa mo'y kay inam, sa iyong palagay, araw-araw hingin mo sa Ama ang kapatawaran na baka sa isip mo'y may pumasok na di mo alam, kasalanan palayaan. Sapagkat hindi ka pa naman patay, hindi ka pa naman anghel na lumilipad na sasabihin ng kapwa mo, banal ka, kundi tao ka pa rin. Ngayon, sa sarili mo, dahil nagpapakatutok at nagsisikap kang magpakatapat, kapag sinuri mo bilang tao, parang wala kang nga maapuhap. Ngunit dahil hindi ka nga Diyos, kailangan tanungin mo ang Ama, ano pa ba kasalanan ko po? Patawarin mo ako. Matwid siyang malulugod, matwid siyang magagalak. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal, sa puso mo'y nararamdaman, di ka kailan may malumbay. Pagkat ang Ama mong sa iyo'y tapat na lumilingap, batid mo ang lahat, nasa Kanya magmumula. Ang tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan, kaya't sa Kanya mo lahat, dapat na ilagak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Paano mong makikita ang pangako ng Ama kung isa kang lingkod na pagdakay, nalimutan mo na kung papaano ka naging lingkod? Kung isa kang tagasunod na pagdakay, nalimutan mo na kung paano ka Kanyang nililingap at tinatama, tinutuwid sa iyong diwa. Dapat sa anumang mga pinagdaraanan, huwag manghina ang loob, huwag mawala ang pag-asa, ang pananalig sa Ama, patuloy hilinging buhayin niya. Upang sa gayon, huwag kang mga tuwiran, ika'y nahihirapan, ika'y nasasaktan, sapagkat alam niya kung gaano ang tinatawid mo, kung anong dinadala mo, kung anong nangyayari sa iyo bilang anak niya. Kaya't matwid mo siyang sabihin ay ito, Ama, ikaw nang bahala sa buhay ko, maging sa mga mahal ko, at huwag mawalay ako sa iyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kapag sa isang dakong tinutunguhan mo, damang-dama mo'y kasiyahan at kaligayahan dahil alam mo ang Diyos mo ang iyong tinatawagan, hindi kaya ang puso mo'y nag-uumapaw sa kagalakan at parang araw-araw
Ayaw mo nang sa kanya'y mawalay pa? Yan nawa ang patuloy maramdaman ng mga naglilingkod sa inyo upang magmithi silang araw-araw magtungo sa dambana. Pagpalain kayo, sapagkat kung matutulad sila sa mga nangangatwiran at nagdadahilan na kahit wala ako dyan, kahit wala ako doon, ako na may naglilingkod pa rin, ako na may tumatawag, ako na may puro ako naman, alam naman ng Ama kung ano ka at sino ka, kung paano ka. Kaya di na dapat sabihin yun, kundi sabihin na lang, salamat Panginoon, sa kabila ng aking pagkukulang, sa aking kamalian, kung mayroon man, ikaw pa rin ay matwid na sa akin nag-aalay ng patnubay at gabay. Tama baga? Kaya't sa inyong lahat, nauukol sa lahat kung ano ang ginawa, yun din ang matatanggap. Pagpalain kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? May nagsabi, siya daw ay laging pinakikinggan ng Diyos dahil laging dinidinig ang pagpapala niya'y nasa Kanya, mga anak niya'y pinagpapala, at maganda na ang buhay nila. Di ako sumagot. Nagtanong ako, paano naman po kaming tapat na naglilingkod na wala kaming hinihintay na kabayaran, na hindi pa rin kami pinagpapala at mga anak namin wala pa sa magandang pagpapalang may pagmamalaking sila'y maganda na buhay. Pero ang tingin ko hindi mo pinababayaan, ibig sabihin kami pala hindi mo pinakikinggan. Ba't ginagamit mo pa kaming magpagaling? Ginagamit mo pa kaming manggamot at mangaral? Hindi mo pala kami napapakinggan. Paano sila gumagaling? Anak, yan ang maraming pananaw ng tao. Kapag pinagpapala sila'y pinakikinggan ko kahit mali ang kanilang ginagawa. Ngunit subukan na sila'y hindi na magpala at isang pagkakataon ng anak nila ay nawala ang pagpapala. Naku, tingnan ko kung sabayin pa nila ako. Natawa na lang ako. Salamat po, pinatuwid mo ang aking isip. Kung hindi, titigil na ako maglingkod at ako rin ay dadalangin na lang ng dadalangin. Pinagpapala pala sila, kami hindi. Tama po ba? Pero kapag sinuri mo, kahit wala ka pang maraming pagpapala, yun lang pinangangalagaan ka sa araw-araw. Pinapayapa ang isip mo kahit na marami kang pinapasan. Panatagan loob mo kahit marami kang dalahin. Ay kaysaya na ng buhay kahit simple lamang. Kaya nakapagsusumigaw pa rin ng pasasalamat sa amang mahal. Buhay ba ang Ama? Kaya kay sarap sa feeling ng Espiritong Banal. Kay sarap magmasid ang amang matwid. Kay sarap tanggapin ang kanyang mga aral. Kung kikilalanin lamang, kay sarap sa kanyang patnubay. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang paghahari niya. Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos? Tama. Dakila siya, mabuti siya, tapat siya. Kaya't kung ang tingin man sa iyo ng kapwa mo, isa kang huwad, isa kang sinungaling, kung alam mo namang kung anong sinusunod mo at anong ginagawa mo, matwid ka pa rin makatatawa. Matwid ka pa rin magagalak, sapagkat ang tawa mo'y sa loob nagmumula, ang galak mo'y sa puso nabubuhay. Hindi paimbabaw na nakangiti, maasin ang galak mo, wala sa loob mo. Buhay bang Ama? Mga minamahal,
Kay buti ng ama, lagi niyang sinasabi, no problema. Kapag ako'y kasama, tatawid ko kayong lahat, anak ko, sa lupa. Sapagkat walang gabay katyut patnubay, kundi maliban ang aking espiritu. Kaya't wala man kayong pagpapalang katulad ng kapwa ninyo, na meron ng mga pagpapala, wag mainggit kayo. At wag masdan kung anong pagpapala ng kapwa-tao, kundi ang masdan nyo kung anong makakamit nyo pa. Habang araw at gabing nabubuhay kayo na maging masaya at maligaya, wag ang inggit at selos ang manaig sa puso nyo. Sapagkat kapag ito, lalasunin ang isip nyo. Alam kong may magagawa ang ama. May mga taong nakikipagpaligsahan sa kapwa nila. Kung ano ang meron sila, makikisama. Maraming tao ang nagmula sa hirap ng buhay, na parang halos hindi sila kumakain ng mga bata. Nang sila'y nagkaroon, nakalimutan na ang mga pinagmula nila. Kaya't ang kanilang mga kapwa di nila madama. Nagmataas pa't nagmamataas pa, sapagkat meron na nga sila. Ngayon, ang wika ng ama, huwag ganyan anak ko, dahil hindi mo alam ang susunod na panahon pa. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng ama. Alam kong diringgin kayo ng ama. Pagka winika niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig parte-parte ang kininatanggapin. Alam kong magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Parte-parte pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari, aking mga minamahal. Tingnan ko kamay. Sige. Mayroong magandang mangyayari
Kung ang titanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Yan. Tinaas na yung biyaya. Meron ka na anak, baba ka na dyan, baba ka na. Baba ka na, baba na. Mayroong magandang mangyayari. Hindi pwedeng magtigi-tigisa. Marami kayo. Ay. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ay, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Eh, kung may magandang ang nangyayari sa inyo, patuloy namang kasakiman ang ginagawa pa rin eh. Sabi ng Ama, masakim, ayoko na sa'yo. Diba? Baka isang araw, yung kasakiman mo, ay, tinapos na ng Ama. Mahirap din po yan. Tandaan po ninyo, ang palalo, ang kalabisan, ay kinakalos. Kaya laging ibaba, magpakababa ng patuloy na itaas. Kaya nga't sabi, ay maliwanag ang aral at kautusan, ang matuwid ay tahakin nyo, ang totoo ang kilalanin nyo, ang tama ang kakamtin nyo. Pagpalain kayo, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tama ba ang buhay? Mabuti ba ang buhay? Dakila ba ang Diyos? Tama. Dakila ang Ama. Mabuti ang buhay. Kahit ikay mahirap, kung may dangal ka naman at may pagmamalaki mo na hindi ka taong manloloko, hindi bali na. Ngunit kung tinitingala ka man ng kapwa mo't angat ka sa lupang ito, kung puro naman kalokohan ang gawa mo sa mundo, at ang kapwa mo'y kung titigan mo'y parang kung sino kang tao, at binababa mo't binabagsak mo ang kapwa mong nagpapakatwid sa'yo, ano ba ang sasapitin mo sa wakas ng buhay mo? Mga mahal, yan ang katotohanan, sapagkat lahat ng nakatala sa banal na aklat, paniwalaan at hindi ng tao magaganap. Pagpalain kayo, buhay ba ang Diyos? Sapagkat paulit-ulit lamang ang katuparan at kaganapan, kung nagbabaybay kayo, tunay kayong nagsusuri, mapapatotohanan sa inyo ang kaganapan noon, mauulit ngayon ang kaganapan ngayon, mauulit sa susunod na panahon. Walang katapusan, sapagkat ang salita ng Ama'y nakatala na, at di na mapapakli, di na mababali, di na mapaparam dito sa lupa, patuloy na matuwid niyang pakikita ang kaganapan. Kaya sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako, sa iba't ibang bansa, ang salita niya ay katuparan. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag niyong pagnilayan ng mga aral niyang totoo, at sa diwa niyo'y makapanahang ganap ito, upang araw at gabi man, di kayo balisahin, matiggatig, ng inyong buhay. Sapagkat alam nyo, siyang buhay, siyang lakas, siyang pag-asa, siyang ligaya, siya ang kapayapaan. Pagpalain kayo, mahirap man tanggapin yung matuwid. Sa puso nyo man di manahan siyang matuwid nang makilala nyo sino siyang matuwid na sa inyo nagpapakilala at sa inyo'y nagpapadama. Pagpapala ay laganap, sumayin nyo itong ganap. Tayo na, mga mahal. May bukas